bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos, ngayon tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain nyo na ba yun? Yes. Wala akong ganun. Action Demokratiko ko. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko. Olats. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. O mangyari ba, naalala niyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So I listen to, salamat naman, 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. O edi, mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako sumisang pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just, ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Si Chua, kamusta na kayo? Okay naman. Si Joel went to me and, with his man enough. Went to me with Erwin Cheng. Mga non-party mates ko to nung nakaraang eleksyon. Pero mga atabs natin yan nung araw. Kaya lang, masaya naman ako. Nagtagumpay sila sa buhay, di ba? Tapos, ngayon, napawalay sila sa akin nung nakaraang eleksyon. Siyempre, hindi mo rin masisi dahil atabs din natin yung naging mayor. Pero, naghihingi naman sila ng pasensya. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na
na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa mang matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin, katabi ko lang si Joma, anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. O inamin niya. O papanagutin natin. May tinuro siya. O di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag niya? Connivance. O di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basihan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Biyahero. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng tsape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman, ito lang. Lahat ng bagay may katapusan. Makalat, 18 Marines, meron na silang mga ebidensya, pictures na sinasabi nila, isinasangkot nila yung magpinsan, pati si Zaldico. Sa personal na capacity mo, do you put weight doon sa kanilang mga ebidensya or sa kanilang inaakusa? Meron kasing tinatawag na occupational hazards. Katulad kami, maaring akusahan na lang ako isang araw. Kayo, ikaw, na MBI ka, inakusahan ka na lang bigla. Di ba? Di ba ang sakit masakit ang pakiramdam. So it can happen to us, all of us, in our profession. Isang nangalawit sa kalsada ron, yung nangotong na lang. Nangotong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. O ngayon, pabaligtarin ko, palalakihin ko. Bari mo, presidente ka? Ilang rehiyon? O regional director? Provincial director? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perfecto.
May mga pagkukulang din ako sa buhay. But ang importante, maramdaman ng tao na may gobyerno siyang masasandalan. Meron kang bang gustong sabihin kay President Marcos? Meron kang bang gustong sabihin sa kanya? Ayo, marami pa ako sinasubmit eh. Meron kang bang gustong sabihin? Meron kang Okay. gustong sabihin sa Oo. kanya? Ano yun at bakit? Ay, yung aking mga pangarap para sa mga taga Maynila. Lagi ko sinasabi pag if I have opportunity, marami akong marami akong nakalinya para sa mga taga Maynila. And I was like, taking opportunity, and even I will do the same with Vice President Sara. Kung may pera halimbawa may pera si Vice President o si Senator, Senate President, yung may pondo sila, halimbawa, hihingan ko rin. Ipe-present ko rin yung programa ko. Kung meron man ako sasabihin, ipanghihingi ko pa rin yung mga taga Maynila. Yun, tayo, ipanghihingi ko kayo. Anong makabubuti para sa inyo? Ikaw na isa sa 2 milyong Manileño. Pero alam nyo iano ko lang muna kasi ngayon sobrang polarized talaga ang ating bansa. Sobra. Oh, sobra. As in, sobrang polarized nga, pati kami sinisisi. Sinasabi dito na kesyo, bakit daw kami pumapabor sa iyong opinyon? Hindi kayo pumapabor, tinatanong nyo lang ako. Ipaalala lang natin, tayo po ay nagtatanong lamang kay Yorme. May iba kaming opinyon, nananatili pa rin ang aming opinyon na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kung hindi si Marcos. So, yun ang aming opinyon. Kung iba man ang opinyon ni Yorme, Tama. opinyon niya yun. Tandaan ninyo, ang bansang Pilipinas ay marami ho itong kanya-kanyang city. Marami tayong kanya-kanyang abalahin. At si Yorme, ang abalahin niya, Maynila. Wala na siyang ibang abalahin kung hindi Maynila. At ako din naman, magagawa. Dagdagan ko na rin na ako agree na si Bongbong Marcos ay guilty. Dediretsuin natin kasi baka sasabihin sa tingin ko yun. Kaya lang, hindi ako bisita. Hindi naman ako tinatanong eh. Tama. Ako tanungin mo ngayon tungkol kay Bongbong. Sige. Tingin mo ba may laman yung bigas na binuhat niya? 10 kilo. Diba? 10 kilo yun. Hindi, tama ko yun ha. Noong nakaraang Eleksyon. eleksyon, Live ha, may nanonood. Oo. Nakakatuwa to ha. itong eleksyon, yung kandidato sa 6th district ng Maynila, nanalo yun. Hindi, nanalo si Joey Uy. Oo nga. Hindi, kasi iba yung nanalo sa eleksyon ng tao ha. Gusto ko maliwanag Saka yung yun. eleksyon ni Garcia. Hindi, kung ano yung technical at legal na dahilan, that's another story. Yun ngayon yung Pero ang itatanong. binoto ng taong bayan sa District 6 ay si Joey Uy. Kasi yun nga, nanalo si Joey Uy pero na-disqualify si Joey Uy at pinaupo si Abante. Siyempre kung boses ng mga taga Maynila ang pag-uusapan, gusto nilang manalo at ang binoto nila si Joey Uy. Bilang isang taga Maynila, naging masaya ka ba dun sa desisyon na yun? I may disagree with it, but it is not for me to decide who's guilty or not, or it is proper or not. It is pending before the court right now. I think nasa Supreme Court yata yung insidente na yun sa 6th District. Pero kita mo, sagot ko. Simple lang ang sagot ko. Kinampanya namin si Joey Uy sa puso't damdamin ng mga taga-sais. Ang binoto ng taong bayan, si Joey Uy. At si Joey Uy ang nanalong congressman sa 6th District. Kaya lamang, may claim. Ulitin ko ha, may claim. Yung kabilang panig na technical. At sila'y napaboran. Initially. Ang tanong, pinali na ba yun? Hindi pa naman. Ngayon, ang nakaupo, yung dating congressman pa rin. Pero, hindi ibig sabihin, wala na yung kaso. Kaya nga last time, di ba, si Tiangco. Tiangco, yes. Si Kong Tiangco, iba rin ang pananaw niya. Wala din kinalaman yung kay pinsan niya. Pero, Ano rin niya yun ha? Oo. Kamag-anak, Halos kabag-anak by affinity. Di ba nakita mo naman, in fairness to, pag tinitingnan ko si Toby, di ba parang iisipin mo, no? Teka, halos kaanak ito Hindi na to malayo. Pero kita mo, nangingibabaw sa kanya yung pagiging congressman niya ng nabotas at yung mamamayan ng nabotas na nire-representa niya. Hindi niya inalintana yung pagiging by affinity or by blood o
Di ba? No. Nanindigan siya doon sa paniwala niyang, teka, parang may mali. Yes. Oh. Parang may kulang. Oh, pansinin niyo si Toby. Kaya, sa totoo, kursunada ko si Toby Chanko. Kaya ang sarap manood eh. Sa totoo lang. Sa totoo talaga. Kaya kinukwento ko sa inyo kanina. Ninyanyanga, binibista ko lahat eh. Kasi baka may matutunan ako pagdating ng araw. Pero walang politika. Bilang isang Pilipino, Mm. isingit na rin natin. Kasi alam ko, gusto marinig to ng mga kababayan natin. Eh. Ano ang personal na posisyon ng isang Isko Moreno doon sa pagpapadala sa dati nating presidente sa dahig? Ay sana mapagpasyahan ng husgado sa lalong madaling panahon. Ha? Ako, mananatili yung posisyon ko. At I think I owe it to the public when I said this in 2022. May sinabi ako, ito'y singilin sa akin ng utaw to eh. Ano sabi ko? Walang Pilipino na mangyayari na madadala sa ibang bansa hanggat tumatakbo ang hudikatura natin. Oh, yun ang stand ko noon. At yun ang stand ko pa rin ngayon. Kaya sana, matapos na yung pagpapasya na later on, kung tama ba yung nangyari sa mata ng batas, yung kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasi may question na ngayon, di ba? Inaalam na nila kung tama o mali. Pero ako, ay paninindigan ko pa rin yung sinabi ko. Kasi ang katwira ko doon, Oli, simple lang. Ang analogy ko doon, Banat, na-interview mo ko about it eh. Meron akong sinabing analogy doon. Kung yung Pilipina nga o Pilipino, bibitayin na lang sa isang bansa dahil nagkasala at napatunayan ng may sala, may sala. At sisentensya na. Ipapatupad na sentensya. Di ba gagasta pa tayo ng taxpayers' money? Bibilin pa natin. Ang tawag natin ay blood money. Para kunin natin yung Pilipino. Because the same thing with Americans. Ganon din ang gagawin nila. Or any other nation. But ito, kasi stopel na tayo eh. Stop, yung ano bang, stop is a legal term, but ano na tayo eh, nandun eh. Ngayon, kailangan malaman natin dito, sa pagpapasya rito. Sa Supreme Court yata, pinal yung kaso, no? Yung paglilinaw. Kung mali ba o tama yung ginawa kay President Duterte. So that we will know and learn our lesson very well next time around. Pero ito, question lang, hypothetical Kung kayo yung presidente at that time, mangyayari kaya yung kay Hindi, Sir sinabi RD? ko na hindi. Sinabi ko na bago pa mag-eleksyon ng 2022. At hindi nagbabago yung pananaw ko na yun. Yun din ang sinabi kasi ng presidente. Eh. Hindi, pero ako kasi yun. Kaya ito, kita mo, ayan o. It may offend somebody. But I am now only opining or opinion ko to. At paniwala ko to na hindi dapat. Di ba? Kasi yun nga ang katuwiran ko, yung Pilipino nga nasa abroad eh. Pinakuuwi pa natin eh. Ginagastahan pa natin ng taxpayers' money. Bilang paglingon as being a citizen. Tayo nagsosoga pa abroad. Ngayon, tama ba yun? Sa mata ng batas, ay hindi naman ako para humusga. Tama ba yung opinion ko? Hindi rin para ako magsabing tama yung sarili kong opinion. At titingnan ko yung magiging pasya ng Korte Suprema sa sitwasyon na yun. Medyo fast forward lang tayong konti, Yorme. 2028. 2025, May tubig ba? Umiinit eh. umakyat sa entablado si VP Sara Duterte Okay. kung saan kayo yung nangangampanya. Sa 2028 po ba, paaakyatin niyo uli at papayagan niyo uling umakyat si VP Sara Duterte kung saan kayo ang may gawa nitong rally na ito? Ako may pangarap. And only a few knows this. And I'm going to make it public because of your question. As I have said, loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan. Physically,
to improve the lives of the people of Manila and Manila itself, I will do so. And to the point that come 2028, let's just say, because your question is hypothetical, tumakbo si BP Sara, tumakbo pa yung isang kandidato, o tumakbo pa yung isa pang kandidato. Let's just say, ako talaga ang pangarap ko, kung wala silang kandidatong mayor, halimbawa, walang kandidato si BP Sara o sige, pangalanan na natin yung mga nag-aasam. O si BP Sara, o si Leni Robredo, o si John Vic Remulla, o si Risa. Sila kasi ngayon yung mga possible front runner, di ba? For the presidency and vice president. Let's just say wala silang kandidatong mayor sa Maynila. Welcome sila lahat sa Maynila. Pero sino Tatayo yung... ko sa entablado ni Sara, tatayo ko sa entablado ni John Vic, tatayo ko sa entablado ni Leni, tatayo ko sa entablado ni Risa, and so on and so forth. Why? Why would I do that? Let's just say, ba't mo gagawin yun? Ayoko nang idama yung 2 milyong Manileño sa politika. Pero sino itataas mo? Ay, that's another story. Sino yung your I'll best choice? cross the bridge when I get there. Pwede Maynila na lang pag-usapan natin. Yorme. Yan, no? Sa tingin ninyo, sino mas gusto ng Maynila? Si Sara? Si BP o si Leni? Hindi ko alam. Hindi pa ako nagpapasurvey. Usually, nagpapasurvey ako, pagka may nagkandidato na. So, with 20 million, kulang-kulang, humigit kumulang, 931,000 riding public ang nakinabang sa Maynila at hindi taga Maynila. Kasi bumiyahe ng Guadalupe yun. Dito sa Kodli ninyo, meron dyan Paura Guadalupe, Pedroil Guadalupe. Libre sa kayo. Ito, may isa pa akong tanong kay Yorme. Parang si Yorme, parang gusto na umuwi ni Yorme. Meron tayong kinakaharap ngayon sa krisis sa enerhiya, sa gasolina. Nagkaroon din tayo ng kinaharap noong, ikaw din ang mayor, pandemic. Oo. Papaano mo i-rate? Or alin ang sa tingin mong mas mahihirapan ka doon sa pandemic o ngayon? Kasi Mahirap yung pandemic. Kami nila PRRD. Ito sabi ko naman sa inyo, I have to give credit where it's due. Si PRRD, alam ba, maga ngayon, di ba? Maga. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRRD kasama yung mga cabinet secretary. meron silang Yung pinagpasyahan report. namin, re-recumpirma nila. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultahin muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas sa barbershop. Tawag na doon barbershop. Nasa sitio lang ako natutulog Pag alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo tapos may threat sa buhay ng tao. Tapos walang playbook. Walang playbook. Okay? Ngayon, ito ba'y minamaliit ko, itong crisis na ito ngayon, yung oil crash? Hindi. Kaya lang may playbook to. 1970... Nangyari na to 73 o 79. Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung OPEC ba yun? O APEC? kaya nagkaroon ng OPEC, yeah. Oo, di ba? Nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. So ang point ko, ngayon ang problema lang natin ekonomiya. Pero walang threat sa buhay. So kaya hindi pwedeng ipagkumpara. Yung minsan may nakikita ko, weak si Marcos, strong si Duterte. May mga ganun may mga nakikita akong mga pagkukumpara. Hindi, magkaiba ho yung sitwasyon.
Noong araw, maswertihan mo, yung sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, sanay na mabilis ang kilos at mga tao niya, mabilis ang kilos. Kasi there is yung clock umiikot pero alam mo may namamatay. Alam mo na eh. Alam namin lahat eh. Bawat minuto may namamatay. Dito, kailangan maging maingat ang pagpasya sa ekonomiya kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad na re-responde, magre-react on economic policy na nakalatag na at meron ng magandang resulta. Nagka-hiccups lang o nagka-bump o yung sa kalsada ba, yung nalubak ka lang o ililiko mo na, hindi po pwede basta-basta. Kailangan mag-ingat ang mga ekonomista. Yun ang difference, itong sitwasyon. Tapos, ulitin ko, nung pandemya, walang playbook. Larga tayo ng larga. Ngayon may playbook naman. Yung meron tayong gabay at susundan. Kasi nangyari na rin. Agree naman ako sa inyo, Yorme, na mas mahirap noon panahon ng COVID. Mahirap. I cannot imagine PRRD managing the country at 100 million. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang eh. Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay. May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Ikaw, presidente, uuwian ka ng ganon data araw-araw. Para kang sisilihan ng wepax mo nun. Dahil hindi ka talaga mapapakali. Pero ngayon talaga medyo mas madali kasi kaya pa nga mag-jogging ng presidente. Kaya pang makipag-date. May panahon pa makipag-date. Noong panahon ni PRRD, nakakagulat din yun dahil sinabi ni Yorme, sa gabi kaagad, solve na agad yung problema. Sabi, nakukonfirm na yung mga gusto nilang mangyari. Ito nga, yung ang excise tax lang, hindi matanggal kaagad eh. Hindi nga madesisyonan yun na lang, di pa madesisyonan eh. Kaya nga, Yorme, kung sa tingin mo, Pero ulitin ko para lang naman na, I have to give credit where it's due. Hindi madaling magpasya pag economic policy. Correct. Hindi talaga. I have to, kasi may mga ekonomista, baka mamaya alam naman alam ko yung ibig kong sabihin. Kunwari kayo yung presidente, would you babawasan nyo ba yung excise tax? Pero o pinangako yung ko sa kampanya yun, kahit may krisis o wala 50% tax cut sa kuryente, 50% tax cut sa oil. Remember my ads? Tingnan nyo, i-google nyo. hindi, natatanda natin yan. Plataforma yun. Walang biro. So ibababa nyo yung Hindi VAT, ako kunwari ngayon. Hindi na to Kampanya to. theoretical. Sinabi ko yun sa advertisement ko eh. Kung ako'y mananalo, sinabi ko yung 50% tax cut sa oil and electricity. Alam mo magkano yung cost? 180 billion ang lost. Ng gobyerno. Pero meron akong idea doon. Yung atras ng gobyerno, siyang abante ng tao. Kasi yung 180 billion, babalik sa palad ng tao. At yun, nasa palad niya, gagastahin niya yun. Yung what you call velocity of money. Iikot pa rin. Ngayon, nawalan ka na 180 bilyones. Ginamit ko pa yung diskurso ni Senator Ping Lacson. Na kung ang gobyerno sa custom pa lang nawawala na ng 800 billion sa korupsyon. Kung matabas ko yung korupsyon ng 200 na lang. Halimbawa, pinakamahina ako ng airport. May 600 bilyones pang nawawala. Yung 200 na save ko sa korupsyon, laban sa korupsyon, na hindi ko na perfectong gobyerno, na offset ko na sa 180 ko. Yun yung plano na yun. Kaya hindi ko kailangan sagutin yung banat kung ako'y naging presidente. Hindi ko masasagot yun kasi hindi naman nangyari. But just stating a fact that I made mention during the campaign in 2022 as a matter of promise and
one of my economic policy na gagawin ay 50% tax cut sa kuryente, 50% tax cut sa krudo. Ganon yung with calamity or not. Bakit? Ang malalim na dahilan ko doon is to compete with FDI or what you call foreign direct investment. Bakit? Kaya tayo tinatalo ng Vietnam, ng Vietnam, ng Indonesia, at iba pang mga kapitbahay natin sa Asia. Ang mura ng kuryente nila eh. Kaya yung FDI, o ibig sabihin, nagtatag ng pabrika which produces jobs. FDI produces jobs. And there are two types of investment to our country. The soft one, who can fly in and out anytime, and or the FDI, which produces more certainty and economic growth that provides jobs and opportunity. Ayun yun. Para i-compete ko unti-unti. Kumbaga, mangangalawit ako sa Pacific Ocean, no? Na, alika, Todits, dito na kayo, mura kuryente sa amin, mura crudo sa amin. Kaya meron yung upside, ang laki ng upside nun. Ayun yung pangako ko nun. Kaya hindi ko na kailangan sagutin. Kasi olats naman ako eh. Kaya hindi ko masabi kung ako presidente. Yome, sa foreign policy, anong masasabi mo naman sa current foreign policy ng administrasyon? Kasi may Chinatown ka sa Maynila, sa Binondo. Ano sa tingin mo itong Wala akong xenophobia na nangyayari ngayon? Wala naman bisa ang salita ko eh. Kasi local politicians ako eh. It doesn't care. I mean, what's the point of saying something like that because it is not within your jurisdiction and control? But as far as Manila is concerned, no, sa Maynila, lahat welcome. Ang hindi lang welcome, Tulonges. Now, ang Tulonges, Pilipino, Manileño o Banyaga. Pare-pareho ang approach natin sa kanila. Pag sila'y nagkamali, that's another story. Pag sila'y gusto maghanap buhay, naku, welcome na welcome sila sa Maynila. Red carpet. Mayor, kanina napag-usapan na rin yung about sa COVID. So may gusto ko lang ako itanong na at sinabi nyo rin na napakahirap nung dinanas talaga nung COVID na yan at alam naman ng buong Pilipinas yan. Yung panahon ng COVID at panahon ngayon, yung utang ng Pilipinas noon, nung panahon ng COVID is nasa halos 4 trillion lang kung di ako nagkakamali. Sa buong termino rin po yun ni Pangulong Duterte. Sa panahon mo ngayon, is nasa halos 8 trillion na pong naidagdag sa utang ng Pilipinas. Pero kagaya ng sinabi nyo, mas mahirap ang nangyari ng COVID kaysa ngayon. Ano pong magiging komento nyo dyan? No, alam mo, marami tayong inutang ng COVID Gusto ko lang din itama. Baka lang hindi natin napapansin. Hinango din yun ni President Marcos. At ginawa yun ni PRRD para iraos tayo. Ewan ko ba bakit issue ang utang ng gobyerno? Hindi ko alam I don't know, baka mali ako but still I continue to believe ang gobyerno ay hindi savings bank. Kapag nakakarinig kayo ng leader na I don't want to offend anybody but I just have to state a fact. Hindi para mag-impok ang gobyerno, lokal o nasyonal, ng salapi o buwis ng taong bayan. Hindi yun sinadya, hindi yun ipinagkatiwala ng taong bayan sa mga leader at tagapagpatupad ng mga programa sa atin, yung pera na yun para ilagay sa bangko at patubuan. Dan di po ako naniniwala. Kahit sa Plaza Miranda, tatayo po ako. Ngayon, masama bang umutang ang gobyerno? Hindi rin. Hindi rin po. Amerika, mayaman. Super yaman. Amerika, malakas. Malakas. Super lakas.
Israel, and so on and so forth. Europe, nagkanda-baon-baon sila sa utang. Kasi you need to stimulate the economy. A peso spent today is better to spend, a peso earned today is better to be spent, better to spend today than the same peso that you're going to spend tomorrow. Because natural ng inflation. Ano na yun? Mura na yun. Kaya ako naniniwala, whether President Ferdinand Marcos Sr., President Cory Aquino, President Ramos, Erap, whoever, all the presidents, this is part of governance. Normal yun. Ang masama, siguro baka mali lang yung pagtingin natin kung paano natin tatanong. Ginamit mo ba ng tama? Yun. Yun. I think doon siguro Hindi, tayo kasi- magtanong, di ba? Tingin mo, Tayong nagamit Hindi ng tayo tama, Yorme? Ibig sabihin, wala tayong ituturo, lahat tayo manonood, tama ba ang paggasta ninyo? Yung paggasta nyo ba'y bumalik sa amin bilang mamamayan? Kasi kami rin na magbabayad yan eh. Naturally. Through taxes eh. O, yun. O, kaya doon mo pinapapanagot yung mga leader. Kaya, Yorme, Yorme, napapasana all yung mga nanonood. Sabi Bakit? nila, parang yung Maynila lang daw ang ang... kasi nga, Mayor, sa nag-ROI. Maynila, kung presidente siya ng Pilipinas, iba na dapat. Hindi kayo nakinig sa amin eh. Sabi, Hindi, makikinig kayo sa Banateros eh. Pero, napansin kasi namin, yung sinasabi ninyong nangungutang, kaya hindi napansin ng taong bayan yung utang ni Pangulong Duterte kasi nagastos ng tama. Etong utang ni Marcos, nawala ang utang. Marcos. Kasi ano yan nangibabaw kasi dyan yung ating pagkadismaya, galit at inis sa nangyari sa flood control. Totoo naman. Ako Inis ka rin naman doon, ano? Oo, Oo. pare. Walang biro. Alam mo ito kwentuhan lang naman. Kahit kami mga kapwa-kapwa politiko, nasuka kami. Nalusutan kayo eh, kayong mga mayor eh. Wala nang sugarcoating. Masusuka ka Hindi talaga ka nasusuka pag kausap mo si Abante. Hindi ko naman nakakausap Hindi mo yun Hindi, alam mo, masusuka ka talaga, mayor ka, pero nalusutan ka ng mga congressman. O Not pinalusot. in my time. Ngayon, wala nang ganyan, Yorme. Well, I hope so. Oh. Maraming salamat kay President Marcos nung nakaraang araw. Dala ng hanggang ngayon, as we speak, pinakikinabangan natin yung biyayang bigas sa mamamayan ng Maynila. Maraming salamat sa mga pagkakataong yaon. I have to give credit to the President. To the people of Manila, ay pumanatag po kayo. Ako, si Boss Dada, ayoko magpasalamat kay Presidente. Dahil sa paghihirap na nararanasan ng mga kababayan natin. But then, this is my opinion and this is Yorme's opinion. At dito nagtatapos ang